Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Hello Sir Casper at sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Joyce, Tobong Oriental, Mindoro. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan na hindi ko malilimutan kailanman. May katagalan ng panahon nang mangyari ito. Nag-iisa lang po akong anak ng aking mga magulang. Mahirap ang buhay namin noon. Kumbaga isang kahig isang tuka, ika nga nila. Kaya naganap ako ng pwedeng pagtatrabahuan. Natanggap naman ako sa isang karinderya bilang tagahugas ng mga plato, Sir Casper. Ngunit gayon pa man ay kulang na kulang pa rin para sa aming pangangailangan ang kinikita kong pera. Ang aking ina naman ay naglalabada at ang ama ko naman ay nagtatrabaho sa koprahan ng niyog. Pero talagang kinakapos pa rin kami. Isa nga po noon, pauwi ako galing sa karinderya ay naabutan ko sina inay at itay sa labas ng aming munting kubo na umiiyak. Ano pong nangyari? Bakit kayo umiiyak? At saka nasa labas ang gamit natin? Takang tanong ko. Anak, pinapaalis na tayo ng may-ari ng lupa. Wala na tayong tirahan. Malungkot na sabi ng aking ama. Ano po? Saan na po tayo nito titira, Nay? Tay? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ko alam, anak. Ewan ko. Tugon ng aking ina. Dahil sa hindi naman amin ang lupang pinagtitirikan ng bahay mga kaaswang, ay wala na nga kaming nagawa pa, kundi ang tahimik na umalis na lamang. Hindi naman kasi kami pwedeng makipag-away. Gawa ng sa kauli-hulihan ay kami lang rin ang matatalo kung sakaling ipapabarangay kami. Dahil wala namang titulong hawak ang mga magulang ko sa lupang pinagtitirikan ng bahay. Saan na tayo pupunta nito, Arman? Nasa malayo pa naman ang kamag-anak ko para mahingan sana natin ng tulong. Wika ni inay. Meron akong kamag-anak dyan sa kabilang barangay na pwede nating puntahan. Siguro mas maganda kung susubukan nating lumapit doon para humingi ng tulong. Sagot ng aking ama na napapabuntong hininga pa. Pero wala tayong pera pamasahe papunta doon. Ano na ang gagawin natin? Saad ulit ng aking ina. Sa ngayon ay maghahanap muna tayo ng pwedeng masilungan. Bukas na bukas din ay maghahanap tayo ng paraan. Tugon ng aking ama at napapatingin sa kawalan. Nang mga sandaling iyon ay kitang-kita ko ang itsura ng mga magulang ko na may matinding problema silang dinadala. Sinabayan ko silang may pera pa naman ako. Iyon na muna ang ipangpapamasahe namin papunta sa kamag-anak ni tatay. Na mga oras ngang iyon ay agara na nga kaming umalis. Mga 1 oras mahigit rin ang ibiniyahe namin bago narating ang barangay na sinasabi ng aking ama. Nandito na ba tayo, itay? Tanong ko. Tumango ang aking ama at sinabing sumunod na umano kami sa kanya. Hindi na ako kumibopat, tahimik na lamang akong sumunod sa mga magulang ko. Mga ilang minuto rin kaming naglakad bago narating ang bahay ng kamag-anak ni tatay. Sa bungad pa lang ng bakuran ay hindi ko maiwasang mamangha sa tirahan ng kaanak ni tatay. Malabong galo ang bahay nito at may malawak na bakurang napapaligiran ng mga mayayabong na puno ng prutas. Masasabi kong may kaya sa buhay ang pamilya ng kaanak ni tatay. Hindi ko nga inakalang ganun kalaki ang bahay nito. Ang nasa isipan ko kasi noong papunta pa lamang kami ay isang simpleng bahay lamang ang madadatnan namin. Yun bang tipong bahay na pang probinsya lang talaga? Yung yari sa pawid ang bubungan at yari sa tabla ang dingding. Ganon ang bahay na nasa isipan ko noon. Nang makita kami ng kaanak ni tatay, ay nasilayan ko sa kanyang muka ang pagkagulat at sayang nadarama.
Magilo kaming sinalubong ng mga kaanak ni tatay at agarang pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Nang nasa loob na nga kami ng bahay ay mas lalo akong namangha, gawa ng nakita kong puro mga antik ang kagamitang nakadisplay sa bulwagan ng bahay. Base sa narinig kong pagkakamustahan ng mga magulang at ng kaanak ni tatay, ay dating nag-abroad pala ang kaanak niya. At nung makapagpundar na ng bahay at makabili ng malawak na lupain, ay tsaka pa lamang ito tumigil sa pagtatrabaho sa abroad. Pagpasensyahan mo na itong bahay namin at medyo magulo pa. Nakakahiya sa inyo. Nakangiting wika ng kaanak ni tatay. Nako, kami nga dapat ang mahiya kasi kami itong biglaang pumunta dito sa inyo nang walang pasabi. Wika naman ng aking ina. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin, Nardo. Segundang wika ng aking ama. So, sana ba naman kayo, Arman? Wala iyon. Para saan pat naturingang magkamag-anak tayo? Alam mo namang tayo-tayo lang ang nagtutulungan. Masayang tura ni Mang Nardo. Kaagad nang inutusan ni Mang Nardo ang asawa niyang ihatid kami sa silid na matutulugan namin. Nagpresenta naman ang panganay na anak ni Mang Nardo na si Ate Ana, na siya na umano ang maghahatid sa amin sa silid na matutulugan namin. Tara, sasamahan ko na kayo sa magiging kwarto niyo. Nakangiting wika ni Ate Ana. Sige po, ate. Maiksing tugon ko at agad na akong sumunod. Habang naglalakad kami papunta sa silid na matutulugan, ay may nararamdaman akong kakaiba. Pakiwari ko ay may mga mata ang nakatitig sa akin at hindi ko mawari kung sino ang tumititig sa akin at kung nasaan. Kapag kasi pasimple kong tinitignan ang buong paligid, ay wala naman akong nakikitang iba, kundi kami-kami lang at ang ibang kamag-anak ni tatay. Pero hindi naman sila nakatingin sa akin. Lahat sila ay abalang-abala sa pakikipagkamustahan at kwentuhan. Halika na, dito mo ipasok ang mga gamit niyo. Untag sa akin ni Ate Ana. Nagulat naman ako nang hawakan niya ang braso ko at iginaya papasok sa loob ng kwarto. Ito ang magiging kwarto mo, Joyce. Sabi ni Ate Ana at humingi ng pasyensya dahil sa hindi niya pa umano nalinisan. Medyo marami-rami na raw alikabok ang silid tulugan ko. Nahihiyang nagpasalamat ako kay Ate Ana at sinabi ko sa kanyang ako na ang maglilinis. Nakangiti naman siyang nagwikang tulungan na niya raw akong magpagpag ng higaan at iba pang mga gamit sa loob ng silid. Matapos naming makapaglinis ay lumabas na ng silid si Ate Ana. Iniwan na niya ako para makapagpahinga na umano dahil alam niyang pagod na ako. Nang makaalis na nga siya ay agad na akong nahiga sa malambot na higaan. Ang plano ko ay saglit ko lamang na ipipikit ang mga mata. Subalit hindi ko namamalayang tuluyan na pala akong nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan ay maaga akong nagising, kaya ako nang nagluto dahil hindi pagising ang mga tao sa loob ng bahay. Nang matapos na akong magluto ay lumabas ako para maglibot-libot sa paligid. Habang naglilibot ay napansin ko ang isang malaking puno ng duhat sa may banda ng aking kwarto. Hindi ko alam, ngunit tila may nang aakit sa akin na lapitan ng punong iyon. Kaya lumapit ako doon. Mayayabong ang mga dahon ng kahoy. Habang pinagmamasdan ko ang puno, ay may biglang tumawag sa akin. Pagkalingon ko, ay nakita ko si Ate Ana. Joyce, anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Wala po ate, pinagmamasdan ko lang itong puno ng duhat. Ang gaganda kasi ng mga bulaklak eh. Nakangiting saad ko. Halika na at kakain na tayo. Wika nito sabay hila sa akin. Hanggang sa makarating kami sa loob ng bahay, tsaka lamang niya binitawan ang aking kamay. Huwag ka na ulit lalapit sa punong iyon ha. Seryoso nitong sabi. Ha? Bakit naman po ate? Takang tanong ko. Basta sundin mo na lang ang sabi ko. Sabi niya. Kahit naguguluhan ako ay tumango na lamang ako. Naging maayos naman ang pagtira namin sa bahay nila.
Tinulungan ni Tio si Itay na makahanap ng maayos na trabaho. Ngunit isang gabi habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba na tila ba may nakamasid sa akin mula sa bintana. Kaya lumingon ako sa banda roon, ngunit wala naman akong makita. Kaya napabuntong hininga na lamang ako at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Pagkatapos ay nahiga na ako. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagtulog, ay bigla na lang akong nagising sa hindi may paliwanag na dahilan. Nakaramdam ako ng panunuyo ng aking lalamunan, kaya nagpunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos ay bumalik na ulit ako sa kwarto. Ngunit nang hihiga na sana ako, ay nakaamoy ako ng kakaiba at hindi ko mawari o maipaliwanag kung anong klaseng amoy iyon. Hindi ko alam kung saan galing ang mabangong amoy na iyon. Kaya lumapit ako sa nakabukas na bintana at tumingin sa labas. Ngunit wala naman akong makitang kakaiba. Nang isasara ko na sana ang bintana, nang sa hindi inaasahan ay biglang napatingin ako sa puno. Matapos kong mapatingin sa puno, ay nanindig ang mga balahibo ko. Yung bang pakiramdam ay tila'y may nakatitig sa akin na hindi ko nakikita. Agad kong isinara ang bintana at nagtalokbong na ng kumot dahil sa takot na nararamdaman hanggang sa hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako. Pasado 9:00 na ng umaga nang magising ako. Pagkalabas ko sa aking silid ay naabutan ko ang aking ina sa kusina na nagluluto ng merienda. Magandang umaga po, Nay. Nakangiti kong bati. Magandang umaga rin, anak. Kumain ka na muna. Saad nito. Oh, napano yung braso mo? Tanong bigla ng aking ina, sabay turo sa kanang braso ko. Mabilis na tinignan ko ang brasong itinuro ng aking ina at doon nga'y laking gulat ko nang makita ang isang mamasa-masang marka. Animoy may humawak sa braso ko ng sobrang higpit. Ayos ka lang ba? May nananakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi ko po alam, Nay. At saka wala naman ito kagabi Sagot ko. Siguraduhin mo lang ha. Alam mong kahit kailan ay hindi kita pinagbubuhatan ng kamay. Kami ng tatay mo. Kaya ayaw kong malaman lamang may nananakit sa'yo dahil naku naman talaga. Hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin. Oras na malaman kong may nananakit sa'yo. Wika ng aking ina at pinandilatan ako ng mga mata. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Sinisiguro ko sa inyong wala pong nananakit sa akin. Saad ko sa kanya at binigyan ng assurance na wala talagang nananakit sa akin. Sa paglipas ng mga araw ay mas ganun pa rin ang mga nangyayari sa akin tuwing gabi. At nadadagdagan din ang mga marka sa katawan ko. Mas pinili kong ilihim sa aking mga magulang ang tungkol sa bagay na iyon dahil ayoko silang mag-alala. Ngunit isang umaga pagkagising ko ay sobrang sakit ang aking buong katawan na para bang may bumubugbog sa akin. Anak, may masakit ba sa'yo? Bakit parang matamlay ka? Tanong ni Itay. Inilagay nito ang kanyang palad sa aking noo. Mainit ka. Ayos lang po ako, Itay. Pilit ng ngiti kong sagot. Pumasok ka na sa kwarto mo para magpahinga. Dadalhan ka na lang ng nanay mo ng pagkain. Wika niya. Kahit ayaw ko ay sinunod ko ang utos niya. Pagkapasok ko sa aking silid ay agad akong humiga at natulog. Maya-maya ay may naririnig akong boses at tila ba tinatawag ang pangalan ko. Kaya naman idinilat ko ang aking mga mata. Sa pagkadilat ko nga ay laking gulat ko nang bumungad sa aking harapan ang isang napakagandang paraiso. Napabalikwas ako ng bangon at iginala ang aking paningin sa buong paligid. Hanggang sa maya-maya pa ay napadako ang aking tingin sa isang napakagwapong lalaki. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Sino ka at nasaan ako? Tanong ko. Ako si Jaek at narito ka sa aking kaharian, mahal ko. Nakangiti nitong sabi
sabay hawak sa dalawa kong kamay. Paano ako napunta dito? Nagtatakang tanong ko. Huwag mo nang alamin pa. Ang mahalaga ay magkasama tayo, mahal ko. Sambit nito at hinalikan ang aking kamay. Halika, ipapasyal kita. Ayan nito sa akin. Namanga ako sa ganda ng paligid. Sobrang saya ko habang kami ay namamasyal at pagkaramdam ko ay natanggal lahat ng problema ko. Kailangan mo nang bumalik sa iyong mga magulang, wika ni Jaek. At nakita kong ikinumpas nito ang kanyang kanang kamay. Matapos niyang ikumpas ang kamay ay unti-unting nandilim ang paningin ko. At nang magkamalay na ako, ay dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. At nakita ko ang aking mga magulang at ang tiyahin at tiyuhin ko. Nay, Tay, tawag ko sa kanila. Sabay naman silang napalingon. Dali-dali naman silang lumapit sa akin. Anak, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ng aking ina na parang alalang-alala. Ayos lang po ako, inay. At saka ano bang nangyari? Tanong ko. Nagkatinginan naman silang dalawa. Hindi mo ba natatanda ng nangyari? Tanong ni Tia. Umiling lang ako. Ikwento ni Inay sa akin ang buong pangyayari. Ano? 4 na araw akong hindi nagigising? Gulat kong tanong. Oo, anak. Kaya salamat sa Diyos at nagising ka na. Mangyak-ngyak na wika ni Inay. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman dahil ang natatandaan ko lang ay pumasok ako sa aking kwarto para magpahinga dahil nilalagnat ako at hindi ko matandaan ang iba pang nangyayari. Anak, magsabi ka nga ng totoo sa amin. Bakit may mga itim na marka na sa katawan mo? Seryosong tanong ni Inay. Na hindi ko po alam eh. Sagot ko. Paanong hindi mo alam, anak? Takang tanong naman ng aking ama. Hindi ko pa talaga alam, tay eh. Basta pagising ko na lang sa umaga meron na. Wika ko. Kailan ba nagsimula yan? Tanong ng aking tiyo. 1 linggo na po ata ang lumipas, tiyo. Saad ko. Bukas na bukas din ay ipapacheck up ka ng magulang mo. Dahil baka kung ano na yan. Sabat ni Tia. Huwag na ho, tiya. Ayos lang po talaga ako. Tutol kong wika. Anong ayos? Kita mo nga yung nangyari sa'yo? Galit na sabi ni Inay. At napayuko na lamang ako. Kinabukasan ay maaga kaming nagtungo sa ospital para magpakonsulta sa doktor. Matapos ng 3 oras naming paghihintay sa resulta ng aking laboratorio, ay dumating na rin sa wakas. Sinabi ng doktor na normal naman daw at walang nakikitang infeksyon sa aking dugo at ihi. Kita nyo na. Sabi ko kasi sa inyo na, tay. Ayos lang ako eh. Wika ko kina Inay at Itay. Naniniguro lang kami, anak, na wala ka talagang sakit. Saad ni Itay. 3 araw na ang lumipas at naging maayos naman ang lahat. Ngunit yung mga marka sa katawan ko ay hindi pa rin nawawala. Kaya inisip ko na lang na baka normal lang ito. Sa loob ng 1 linggo ay wala akong nararamdamang kakaiba. Nawala na rin yung marka sa katawan ko. Kaya nakala namin na baka may nakain lang ako na ayaw tanggapin ang katawan ko. Sabado ng gabi noon, habang nagbabasa ako ng libro Sir Casper, sa loob ng aking silid, ay muli akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Gaya ng dati ay kinikilabutan na naman ako. Nakaamoy rin ako ng kakaiba at hindi ko alam kung isa ba yung halimuyak ng bulaklak o ano. Basta, hindi ko may paliwanag ang bagay na nalalanghap ko. Maya-maya pa ay kinabahan ako at hindi ko napigilang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Ang tila ba may kamay na humaplos sa likuran ko. Alam mo yung tipong marahang hinagod ang likuran mo mula taas hanggang pababa. Ganon ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Kaya mabilis akong napalingon. Ngunit sa paglingon ko ay wala naman akong nakitang ibang tao maliban sa akin.
Kumusta ka, mahal ko? Uwi ka ng isang tinig at boses iyon ng lalaki. Sino yan? Takot kong tanong at tinagilap ang boses ng lalaki. Sino ka? Sumagot ka kung sino ka. Muli kong tanong at sa pagkakataong iyon ay nilakasan ko na ang boses ko at pilit na nilakasan ang sarili. Pero sa kaloob-looban ko, Sir Casper, ay takot na ako at nangangatog na ang mga tuhod ko. Nakailang beses pa akong nagsalita pero wala talagang sumasagot. Tanong ni Ate Ana nang biglang sumulpot sa likuran ko kaya halos mapatalon ako sa gulat. Bakit ba nanggugulat ka, ate? Inis kong sabi sabay irap. Hoy Joyce, halos mapudpud na kaya yung kamay ko sa kakakatok sa pintuan ng kwarto mo. Ngunit wala namang sumasagot kaya akala ko ay tulog ka, kaya binuksan ko na lang para gisingin ka. Kakain na kasi tayo. Pero naabutan kitang tulala at parang may kausap ka. Mahabang wika niya. Ha? Wala ah. Wala akong kausap, ate. Pagsisinungaling ko. Anong wala? Naririnig ko ngang tinanong mo kung sino siya. Sino ba yung kausap mo? Pangungulit niyang tanong. Alam mo, ate, gutom lang yan kaya ano-ano nang naririnig mo. At sino naman ang kakausapin ko dito, aber? Kaya halika na, ate. Saad ko sa kanya. Sabay hila sa kanya palabas ng aking silid. Hanggang sa makalapit na kami sa pagkainan, ay kinukulit pa rin ako ni ate. Wala nga akong kausap, ate. Meron ka bang nakita na kausap ko? Wala naman, di ba? Wala. Naiinis kong wika kay Ate Ana. Ano na naman yung pinagtatalunan ninyong dalawa? Tanong ng tsuhin ko. Ito kasing si Joyce pa. May kausap sa kanyang kwarto, ayaw pang umamin. Sagot niya sabay ngiti sa akin. Totoo ba yun, anak? Sabat naman na tanong ng aking ama. Hindi po, tay. Tipid kong sagot. Meron. Narinig ko nga eh. Pilit na wika ni Ate Ana. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. Ate, wala akong kausap sa kwarto. Kung meron man di sana, nakita mo. Pero wala kang nakita maski isang anino, di ba? Kaya papaano mo nasabing may kausap ako? Madiin kong sabi. Bakit ka tulala nung naabutan kita? Nakaingos niyang tanong. Meron lang akong iniisip. Pagsisinungaling ko na lamang. O siya, tama na yan. Kumain na tayo. Mamaya niyan magkakapikunan na kayo. Sabat naman ang tiyahin ko. Habang kumakain na kami, ay panay ang tingin sa akin ni Ate Ana. Alam kong kukulitin na naman niya ako. Kung kaya't pinilit kong wag siyang pansinin at iniwas na lang ang tingin. Nang matapos na kaming kumain ay nagpresenta ang aking tiyahing. Siya na raw ang magligpit ng pinagkainan namin. Kaya naman dumiretso na ako sa loob ng kwarto para magpahinga. Pagkapasok ko sa silid ay napakunot noo ako. Nang may makita kong 3 pirasong pulang rosas na nakapatong sa higaan. Sa pag-aakala kong may nakapasok na masamang tao sa loob ng kwarto ko nang walang nakakapansin, ay dahan-dahan akong naglakad papasok at tinignan ng maigi ang kabuuan ng kwarto. Makaraan lang ang ilang sandali. Halos malibot ko na ng tingin ang buong kabuuan ng kwarto. Pero wala naman akong nakikitang kahit na sino. Kung kaya naman ay kinuha ko na ang bulaklak at isa-isang tinignan habang nagtatanong sa isipan kung kanino nang gagaling ang bulaklak na iyon. Kanino galing ang bulaklak na yan? Tanong ng kung sino man mula sa aking likuran. Gulat na napatalon ako at agarang nilingon ang kung sino mang nagtanong mula sa likuran ko. Bakit ba ang hilig mong manggulat, ate? Gusto mo ba akong mamatay agad? Galit kong sabi sa kanya, sabay hawak sa aking dibdib. Pasyensya ka na kung nagulat na naman kita. Hindi ko naman sinasadya eh. Paumanhin ito. Ano bang kailangan mo? Inis kong tanong. May pinapabigay kasi sa'yo si mama. Saad niya. Sabay abot sa akin ng maliit na kahon. Ano ito? Takang tanong ko. Cellphone ata, regalo daw yan ni mama sa nalalapit mong kaarawan.
Nakangiti niyang sagot. Talaga? Hindi ko napigilang sambit at agara na ngang binuksan ko iyon. Nang mabuksan ko na nga ang maliit na kahon na binigay sa akin ni Ate Ana, ay hindi ko napigilan ng mapatalon sa labis na tuwang nararamdaman. Sa kadahilan ng tama nga ang sinabi ni Ate Ana. Matapos kong magpasalamat kay Ate Ana, ay sinabihan niya akong magpahinga na at bukas ko na kakausapin ang mga magulang niya para magpasalamat. Umalis kasi ang mga iyon dahil sa may importanteng pinuntahan. Dahil sa sayang nararamdaman ko, ay nakalimutan ko na nga ang tungkol sa bulaklak na nakita ko sa higaan. Hindi ko nga namalayang nailapag ko na pala iyon sa gilid ng higaan. Pagkalabas ni Ate Ana, ay kaagad na akong humiga at binitingting ang regalo sa akin ng ina ni Ate Ana. Habang ginagawa ko iyon, ay nakaramdam ako ng antok, kung kaya naman ipinikit ko muna ang mga mata. Noong nakapikit na nga ako, ay muli na naman akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Kaagad kong idinilat ang mga mata ko. Nang maramdaman kong tila ba may mga mata na namang ang nakatitig sa akin. Sa pagdilat ko nga ng mga mata mga kaaswang, ay mukha ng napakagwapong binatang si Jaek ang nabungaran ko. Balawak ang mga ngiting nakatitig siya, kaya naman agad akong napabalikwas ng bangon. At noong inilibot ko ang paningin sa buong paligid, ay kumunot ang aking noo. Nang mapansin kong kakaiba na ang silid na tinutulugan ko, at hindi na ito ang silid ko, kaya naman napabalikwas ako ng bangon at tinanong ang lalaki kung nasaan ako. Bakit kasama ko siya sa iisang silid? Gayong sa pagkakaalam ko ay ako lamang ang mag-isa. Nandito ka sa aking kaharian, mahal ko. Nakangiti nitong sabi. Paano ako napunta dito? At saka bakit mo ba ako tinatawag na mahal ko? Gayong hindi naman kita nobyo. Ang kaninang masayang mukha ng binatang mala-Adonis ay biglang napalitan ng lungkot at bagsik habang hindi inaalis ang pagkatitig sa akin. Dinala kita dito dahil nais kong makita mo ang aking kaharian na magiging kaharian mo na rin, mahal ko. Wika nito. Huwag mo nga akong tawaging mahal ko dahil hindi kita nobyo at wala akong natatandaang nanligaw ka sa akin. Bigla-bigla ka na lang nagpapakita tapos tatawagin mo akong mahal. Naloloko ka na ba? Bulyaw ko sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Malungkot nitong sabi. Anong kailangan mo sa akin at bakang nagpapakita? Tanong ko. Ikaw ang kailangan ko, Joyce. Sabi nito. Ako? At anong dahilan? Nais kitang makapiling habang buhay. Garalgal nitong sagot. Hindi kita maintindihan. Pwede bang linawin mo naman ang mga sinasabi mo? Saka ko na lang sasagutin ang tanong mo. Sa ngayon ay kailangan mo munang bumalik sa pamilya mo. Sabi nito. Sa isang iglapay agad akong naalimpungatan nang may marinig akong impit na iyak sa tabi ko. Pagkadilat ko ng mga mata ay nakita ko ang aking inang umiiyak habang hawak-hawak ang kamay ko. Nagtatakang nagtatanong ako kung ano ang nangyayari at bakit umiiyak ang aking ina. Kahit anong gising ang gagawin daw nila ay hindi nila ako magising-gising. Ano pong sabi niyo? 2 araw akong tulog? Gulat kong sabi. Oo, hindi nga namin alam kung anong gagawin namin eh. Saad ni Ate Ana na mababaka sa kanyang matang sobrang pag-aalala. Ano bang nangyari sa iyo, anak? Meron ka bang inililihim sa amin? Tanong ni inay. Ngunit umiling ako. Wala po, inay. Itay. Pagsisinungaling ko. Sigurado ka? Sambit ni ate. Opo, wala naman po akong dahilan para maglihim ako sa inyo. Ani ko. Sana nga anak, sana. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa iyong masama. Seryosong sabi ni itay
na maiiyak na. Huwag po kayong mag-alala, walang mangyayaring masama sa akin. Sagot ko. Dahil sa mga nangyari ay halos mabaliw na ako sa kakaisip kung may kakilala ba akong Jaek ang pangalan. Ngunit wala talaga akong maalala. Iniisip ko na lang na panaginip lamang ang lahat ng iyon. May problema ka ba? Tanong ni ate. Ate, pwede magtanong? Oo naman. Ano ba yon? May kakilala ka bang Jaek ang pangalan? Tanong ko. Jaek? Wala eh. Bakit sino yon? Manliligaw mo siguro yun oh. Saan nito? Hindi ate, pero nakilala ko lang yan sa panaginip ko. Sabi ko. Ay ganon? Akala ko manliligaw mo. Nakasimangot nitong sabi at halatang nadismaya. Sumasakit na rin ang ulo ko sa kakaisip sa mga nangyayari. Para akong investigador na naghanap ng kasagutan. Ngunit wala talaga akong mahanap na sagot. Kaya isa lang ang nasa isip ko. Yun ay kausapin ko si Jaek. Linggo ng gabi ay maaga akong natulog. Anak, ang aga mo naman. Matutulog ka na ba? Tanong ni Itay. Opo tay. At saka pwede ho bang huwag niyo akong iistorbihin? Antayin niyo na lang po sana akong nalalabas. Saad ko. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon. Pagkarating ko sa aking kwarto, ay agad akong nahiga. Ngunit agad din akong napabangon nang maramdaman kong tilang may yumakap sa akin. Sino ka ba? Bakit mo ako ginugulo? Tanong ko sa kawalan. Ako ito, mahal ko. Wika ng isang tinig na siyang nagpakaba sa akin. Jaek, ikaw ba yan? Saad ko. Ngunit wala akong nakuhang tugon, kaya naghintay ako ng ilang minuto hanggang sa makatulog ako sa paghihintay. Napabilikwas ako ng bangon na maramdaman kong may humahaplos sa aking pisngi. Jaek? Wala sa sarili kong saad. Kumusta ka na, mahal ko? Nakangiti nitong tanong. Ano ka ba talaga? Alam kong hindi ka tao, Jaek, kaya pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Tanong ko sa kanya. Narinig ko ang malalim nitong pagbuntong hininga. Alam kong kapag sasabihin ko sa iyo ang totoo, ay matatakot ka sa akin. Ngunit kung yan ang tanging paraan para mapanatag ang kalooban mo, ay handa ako. Tama ka. Hindi talaga ako tao, kundi isang tikbalang. Sambit nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking nalaman. Isa kang tikbalang? Nauutal kong tanong. Tumango naman ito. Akmang hawak ka na sana niya ang aking kamay. Ngunit umatras ako. Nanginginig ang katawan ko sa takot. Mahal, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Malungkot nitong sabi. Huwag kang lalapit. Halimaw ka. Naluluha kong sabi. Nakita ko sa kanyang mga mata na nasaktan ito sa sinabi ko. Mahal, pakiusap. Huwag kang matakot sa akin. Pagsusumamo nito. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako ginugulo? Simula nung una kitang masilayan, ay naramdaman kong mahal na kita at nais kong maging kabiyak ka. Sagot nito. Saan mo ko unang nakita? Tanong ko ulit. Sa malamyos at malungkot na boses, ay sinabi niyang nagustuhan na niya ako nung unang salta ko pa lamang sa bahay ng tiyahin ko. Unang tingin niya pa lang sa akin ay nabihag ko umano ang kanyang puso. Naks naman. Ibig sabihin ay matagal mo na akong sinusubaybayan ng hindi ko alam? Oo. Lagi kitang pinagmamasdan tuwing gabi. At ako din ang naglalagay ng palang rosas sa iyong higaan. Saan nito? Kung gano'n, hindi ko lang guni-guni ang lahat-lahat ng iyon. Ikaw rin ang bumubulong sa akin. Sambit ko. At tumango naman ito. Joyce,
Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi agad sa iyo ang totoo. Natatakot ako na baka matakot ka at kasuklaman mo ako. Uwi ka nito. Gusto ko nang magising sa panaginip na ito. Malamig kong saad. Mahal ko. Tawag nito at tinawakan ang aking kamay. Ngunit iwinaksay ko ito. Huwag mo kong hahawakan. Bulyaw ko sa kanya. Pasensya ka na. Nakayuko nitong sabi. Pagkagising ko ay umaga na kaya agad akong bumangon. Dali-dali akong nagtungo sa labas. Nagtungo ako sa may puno ng duhat. Pagkarating ko doon ay pinagmasdan ko itong maigi. Inabot ng 30 minuto na akong nakatitig sa puno bago ako pumasok sa loob ng bahay. Saan ka ba nagpunta at nagmamadali ka kanina? Tanong ni inay. May tinignan lang po ako sa labas, Nay. Ganon ba? Saad nito. Opo. Maikling sagot ko. Pagkabalik ko sa aking silid ay nagulat ako dahil may rosas na naman na nakapatong sa aking higaan at may kasama pa itong 3 peraso na mansanas. Gusto ko sanang kainin yung mansanas, ngunit natatakot ako na baka may lason iyon o di kaya ay may gayuma. Kaya ipinatong ko iyon sa maliit na lamesa doon sa aking kwarto. Umupo ako sa gilid ng aking kama at inisip ang mga sinabi ni Jaik sa akin. Hindi ako lubos na makapaniwala na isa siyang tikbalang. Nasa malalim na ako ng pag-iisip nang may kumatok. Anak! Anak! Kakain na tayo. Rinig kong tawag ni inay. Sige po, Nay. Sagot ko. Simula nung malaman ko ang tunay na katawan ni Jaik ay hindi na ito nagpaparamdam sa akin. Hindi ko na rin siya napapanaginipan pa. Ngunit patuloy pa rin akong nakakatangkap ng pulang rosas at mansanas mula sa kanya. 1 buwan na ang lumipas ay hindi na talaga siya nagparamdam. Ewan ko ngunit pakiramdam ko ay may kulang sa pagkatao ko. Lagi akong umaasa na sana mapanaginipan ko ulit siya. Naging matamlay ako sa lahat ng bagay. May sakit ba sa'yo, anak? Nag-aalalang tanong ni Itay. Wala po, Tay. Ayos lang po ako. Sagot ko. Bakit matamlay ka? Sambit nito. Naalala ko lang po yung naging buhay natin noon, Tay. Paano kung hindi tayo tinanggap dito? Ano kaya ang naging buhay natin? Pagsisinungaling ko. Oo nga. Siguro ay nakitira tayo ngayon sa lansangan at namamalimos. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Leonardo mo at sa pamilya niya. Dahil tanggap nila tayo dito sa pamamahay nila. Wika ni Itay. Matapos naming mag-usap ni Itay, ay lumabas muna ako ng bahay para magpahangin at maglakad-lakad sa bakuran. Hanggang sa mapadpad ako sa puno ng duhat. Pumunta ako sa ilalim nito at umupo sa ugat. Kailan kaya ulit kita mapapanaginipan? Wika ko. Para akong baliw na kinakausap ang puno. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa puno na iyan? Biglang sulpot ni Ate Ana at galit na wika nito. Kinaladkad ako nito papasok sa loob ng bahay. Bakit ba, ate? Galit kong tanong sa kanya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Joyce? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wag kang lalapit sa punong iyon? Bulyaw nitong sabi. Nagulat ako dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nasigawan niya ako. Kaya napaiyak ako. Agad naman nagsalipitan sina inay sa amin. Maging sina tiyo at tiya. Anong nangyayari dito? Bakit umiiyak si Joyce? Tanong ng tsuhin ko. Ilang beses ko nang sinabihan si Joyce na wag nang lalapit sa puno ng duhat. Pero ang tigas ng ulo. Galit na wika ni Ate Ana. Hindi na ako nakakibo ng mga sandaling iyon dahil sa gulong-gulo na ang isipan ko ng mga oras na iyon. Matapos magsalita ni Ate Ana, ay tinanong ako ni Leonardo kung kailan pa umano ako nagpupunta sa ipinagbabawal niyang puno. Kinakabang sumagot ako sa kanyang simula nang dumating ako sa bahay nila.
ay palagi na akong nagpupunta doon. Ewan ko ba mga kaswang, pero sa tuwing nakikita ko ang malaking punong ipinagbabawal lapitan, ay parang may kung ano ang umihikayat sa aking lapitan ko iyon. Kaya naman hindi ko napipigilan ng sariling lumapit sa puno. Kahit na alam kong pagagalitan ako. Matapos kong mailahad ang lahat ay nagwika si Leonardo na simula umanaw sa araw na iyon ay mahigpit na niyang ipinagbabawal na lapitan ko ang puno. Naintindihan mo bang sinasabi ko, iha? Tanong ni Leonardo at nakikita kong naikuyom niya ang kamao. Nahalatang nagpipigil lamang itong sumabog sa galit. Tinanong ko si Leonardo kung ano ang dahilan at bakit ayaw niyang lumapit ako sa puno. Nang tignan ko naman ang tiyan ko, ay nakita kong lumatay ang lungkot sa kanyang muka at napatingin sa asawa. Oo nga naman, Nardo. May dapat ba kaming malaman? May nangyari ba sa inyong hindi ko nalalaman? Tanong ng aking ama. Sa malangkot na boses ay inalahad ng tiyan ko ang mga nangyari sa kanila at kung bakit niya ipinagbabawal ang puno na lapitan ko. Aniya, mayroon umanong unang anak ang kanyang asawa at nangangalang Amira. Itinuring din ito ni Tio na panganay nilang anak, gawa ng anak na rin ang turing niya dito. Kahit hindi sila magkadugo ni Amira. Masayahin daw at malambing si Amira. Lagi itong nakatambay sa punong palagi kong pinagtatambayan kapag walang ginagawa. Noong una ay hinayaan lang nila si Amira kung saan ito masaya at komportable. Subalit isang araw daw ay bigla na lamang nagkasakit si Amira sa hindi man lamang dahilan. Naganda sugat-sugat at nagkabitak-bitak ang balat ng bata na para bang balat ng punong kahoy kapag natuyot na. Pabalik-balik na rin ang lagnat nito at may mga butlig na tumutubo sa katawan at para bang mga pigsa iyon. Halos lahat ng paggamutan ay pinuntahanan nila. Gumaling lang ang anak nila. Ngunit halos maubos na ang lahat ng mga ari-arian nila ay hindi pa rin gumagaling ang anak nila. Bagkus ay napapansin nilang mas lalong lumalala ang sakit nito. Habang lumilipas daw ang mga araw ay mas lalo lamang lumalala ang sakit ng anak nila. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na ito makakain ng maayos. Gawa ng apektado na ang mukha nito. Lalong-lalo na ang bibig. Nagganda bitak-bitak na rin ang bibig at medyo kulay lila na ito. Hindi na rin masyadong kumakain ang anak nilang iyon. Isang araw daw ay may nakapagsabi sa kanilang dalhin umano sa albularyo ang anak nila para magamot na iyon. Noon ngang dinala nila sa albularyo ang kanilang anak, ay doon nga nalaman nilang may sumalbahay kay Amira at ang mas nagbigay ng kilabot sa kanila ay isang engkanto ang sumalbahay sa anak nila. Sinubukan pang iligtas ng albularyo ang anak nila pero huli na ang lahat dahil sa tuluyan ng sinakop ng engkanto ang kaluluwa ng kanilang anak. Alam niyo, kahit hindi ko totoong anak si Amira ay napamahal ako sa batang iyon. Kahit nga naluma na itong bahay namin ay hindi talaga kami umalis dito. Hindi namin iniwan ang bahay dahil alam namin magpasa hanggang ngayon ay nasa malapit lang ang anak namin. Segundang wika ng tiyan ko. Sinabi naman sa akin ni Ate Ana na iyong silid na tinutulugan ko ay silid umano iyon ng kapatid niyang si Amira. Kaya pakiusap, Joyce. Layuan mo ng punong iyon. Huwag ka nang lalapit pa doon. Naiintindihan mo ba? Pakiusap na wika ni Ate Ana. Tumango ako at humingi ng pasyensya sa kanila. Nangako rin ako sa kanilang hindi na ako lalapit pa sa punong sinasabi nilang kumuha sa panganay na anak ng tiyan ko. Doon ko rin naisip na base sa kwento nila ay mukhang iisa lamang ang naranasan naming dalawa ni Amira. Sa kadahilanang may mga napapansin na rin akong tumutubong butlig sa hita ko at braso. At kapag natutuyo ang mga iyon ay nagbibitak-bitak. Hindi na rin magandang nararamdaman ko dahil sa para akong tinatrangkaso palagi sa tuwing nag-iisa na lamang ako sa silid. Isang gabi
Maaga pa lang ay nakatulog na ako dahil sa napakasama na ng pagkaramdam ko. Nang nasa kalaliman na ako ng pagkakatulog, ay naalimpungatan ako nang makarinig ako ng isang boses ng lalaki at kilala ko ang boses na tumatawag sa akin. Mahal ko. Sambit muli ng malamig na boses. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata at sa pagmulat ko nga ay nakita ko si Jaek. May hawak-hawak siyang bulaklak habang nakangiting nakadungaw sa akin. Kaagad akong napabalikwas ng bangon at galit na hinarap ang binata. Tigilan mo na akong tikbalang ka. Huwag ka nang magtago sa pagmumukhang iyan. Galit kong wika. Teko, ayaw mo ba nito, mahal? Huwag mo na akong matawag-tawag na mahal. Dahil kahit kailan ay hindi kita naging kasintahan. At lalong-lalong hindi kita magiging karelasyon kailanman. Tandaan mo yan. Teka lang, mahal. Bakit bigla kang nagagalit sa akin? Ano ang nagawang kasalanan ko sa iyo? Sa galit na boses at nagpopuot na damdamin, ay sinabi ko sa kanyang pinatay niya ang anak ng tiyahin ko. Pinatay niya si Amira dahil lamang sa pansariling kagustuhan niya. Gulat naman at mukhang hindi makapaniwala ang nilalang. Gawa nang nauutal pa siyang tinanong ako kung paano ko nalaman ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko siya pinatay. Nakakayo kong tugon ito, kaya pagak akong natawa. Hindi ako naniniwala sa sinabi ng nilalang. Kahit ano pa man ang sasabihin niya at paliwanag sa akin, ay giniit ko pa rin sa kanyang siya ang pumatay kay Amira. Wala naman akong ibang pwedeng pagbintangan kundi siya lang. Huwag mo nang ipagkaila pa. Ikaw ang pumatay sa kanya. At wala nang iba. Giit kong wika. Hindi ko nga siya pinatay. Sigaw niya. Napatras ako nang makita kong biglang nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Kung kanina ay malaasol iyon, naani may dugong banyaga. Na mga sandaling iyon ay namumulan at nagbabaga. Mabagsik itong tumingin sa akin at dahan-dahan na inihakbang ang mga paa papalapit sa akin. Hindi ko siya pinatay. Ilang beses ko bang dapat ipaintindi sa iyo ang bagay na yan? Bulyaw niya. Bahagya akong napatigalgal sa kinatatayuan at hindi na alam kung ano ang gagawin pa. Makaraan naman ng ilang sandali ay bumalik na ang dating kulay ng kanyang mga mata at nawala na rin ang bagsik at panlilisik nito. Patawad kung natakot kita. Pero sana maniwala ka sa aking hindi ko pinatay si Amira. Ang totoo niyan ay naging magkasintahan kami. At mahal na mahal namin ang isa't isa. Sobrang saya ko nung makilala ko siya. Ang buong akala ko ay tuluyan akong magiging masaya. Ngunit hindi pala. Malungkot na pahayag ni Jaek. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapaliwanag, ay sinabi niya sa aking lingid sa kanyang kaalamang may lihim na pagtingin pala ang kapatid niyang si Eros kay Amira. Nang malaman niya iyon ay kinausap niya si Eros, ngunit nauwi lamang sa away at pagpapalita ng mga masasakit na salita. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ang nangyari dahil ang buong akala niya ay titigil na ang kapatid niya gawa ng pinagsabihan niya na ito. Subalit hindi niya alam na may masamang binabalak na pala ang kapatid niya at nais siya nitong lasunin. Nang malaman iyon ni Amira, ay ito na umano ang uminom ng inuming may nilagay na lason. At iyon ang naging dahilan ng kamatayan nito. Kung totoo yung sinasabi mong nilason si Amira, bakit walang makita ang mga doktor? Dahil mahiwaga ang aming mundong ginagalawan. Kahit anong pa ang pagpapatingin mo sa doktor o sa kahit na anong espesyalista, hindi nila malalaman kapag may sumalbahe sa iyong mga nilalang. At iyon ang dahilan kung bakit hindi makita-kita kung ano ang sanhi ng pagkakasakit ni Amira. Maliban na lang kung may kakayahan na albularyo tungkol sa espiritual. Mahabang paliwanag nito. Nasaan ngayon ang kapatid mo? Gusto ko siyang makita. Tanong ko. Wala na siya. Hinatulan siya ni Ama ng mabigat na kaparusahan. Anong kaparusahan? Tanong ko.
Kamatayan. Sagot nito. Napatutok ako sa aking bibig sa kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwala na pinapatay ng kanyang ama na patayin ang kanyang kapatid. Maya-maya pa ay, Joyce, gising! Yugyug ng kung sino, kaya napadilat ako at nakita ko si Ate Ana na nag-aalala. Bakit ate? Takang tanong ko. Binangungot ka yata, wika niya. Sige ta na umuungol. Kumakatok ako ngunit walang nagbubukas. Kaya pumasok na lang ako at nakita kitang umuungol habang tulog. At saka ang hirap mo kayang gisingin. Nakabusangot na nitong sabi. Anong oras na po ba ate? Tanong ko. 8:00 na ng umaga kaya bumangon ka na dyan. Sabi nito at lumabas sa aking silid. Dali-dali naman akong bumangon at nagtungo sa kusina. Naabutan ko naman si na inay at itay na nag-uusap. Magandang umaga po, bati ko sa kanila at niyakap. Anak, bawas-bawasan mong laging late ha na nagigising. Nakakahiya sa tiyo at tiya mo. Maging sa ate Ana mo. Mas nauuna pa silang nagigising kaysa sayo. Wika sa akin ng aking ina. Tumango ako at humingi ng pasyensya sa kanila dahil sa anong oras na akong nagigising palagi. Wala naman silang sinasabing masama ngunit alalahanin mo. Nakikitara lang tayo sa kanila. Kaya sana huwag mo nang mamasamain ang sinasabi ng inay mo. Dugtong naman na itay. Ano ba kayo itay? Ayos lang po sa akin at saka pasyensya na po kayo. Nakangiting ani ko. Pagkatapos kong kumain ay tinulungan ko si inay sa paglilinis ng buong bahay. Habang nagpupunas ako sa bintana ay nakaramdam ako ng malamig na hangin. Dahilan para magsetayuan ang mga balahibo ko sa batok. Tumingin ako sa gawin ni inay, ngunit abala ito sa pagpupunas. Ganon pa man ay pilit kong pinapakalma ang aking sarili. At iniisip ko na lang na baka hangin lang iyon. Kaya ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Maya-maya pa ay biglang nahulog ang isang vase sa likuran ko. Kaya napasigaw ako sa gulat. Bakit? Bakit kaya biglang nahulog ito? Takang tanong ni inay habang ako ay nakatulala. Nang tignan ko siya ay naging abala na naman siya sa ginagawa, kung kaya't ipinagpatuloy ko na lamang din ang ginagawa. Bandang 2:00 noon nang pumasok ako sa aking silid para umidlip. Ngunit laking gulat ko nang maabutan ko si Jaik na nakatayo sa may bintana at nakaharap sa puno. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ko. Nandito ako para bisitahin ka, mahal ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo kong tatawaging mahal ko dahil hindi kita kasintahan? Pwede bang umalis ka na? Bumalik ka na sa mundo mo. Galit kong sabi. Hindi mo ba ako mahal? Malungkot nitong sabi. Aba, ang kapal naman talaga ng tikbalang na to ha. Dinaig pang lalaking babaero at bolero. Sambit ko sa isipan. Alam mo, kahit kailan hindi kita mahal at lalong-lalong hindi kita mamahalin. Dahil sa iyo nawala si Amira sa buhay ng tiyahin at tiyuhin ko. Isa pa, pwede ba? Kung ikaw man o kung sinong kaanak ang may gawa nitong mga maliliit na butlig na tumutubo sa hita at braso ko, pwede bang pakialis na? Dahil hirap na hirap akong itago sa pamilya ko ang nangyari sa akin. Nakita kong tila nagtataka si Jaik sa sinabi ko. Kumunot ang kanyang noo at pinasadaan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sinong kausap mo? Tanong ng kung sino sa may pintuan. Kaya napalingon ako. Nakita ko ang magulang ko at sina Tiyo at Tiya, maging si Ate Ana. Anak, sabihin mong totoo sa amin. Rinig namin na may kausap ka dito. Saan ni Itay? Para akong naputulan ng dila sa mga oras na iyon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Ako po, sabi ni Jaik. Nang bigla nang sumulpot sa likuran ni Tiya, kaya halos mapatalon silang lahat sa gulat.
Sino ka? Paano ka nakapasok? Nauutal na tanong ni Ate Ana. Ako si Zaek, ang manliligaw niya. Seryosong saad nito, sabay turo sa akin. Napatingin naman sila sa akin na tila ba sinasabi nila na magpaliwanag ako. Kaya naman natakot ako at hindi ko alam kung paano sabihin sa kanila ang lahat. Totoo ba yun, anak? Tanong sa akin ng aking ama, sabay tingin sa akin. Natigalgal naman ako at hindi makasagot sa tanong ng aking ama. Sagutin mo ang tanong ko. Totoo bang sinasabi ng kung sino mang demon race na ito? Dahil sa nakita kong galit sa mga mata ng aking ama, ay bigla akong kinabahan. Kung kaya naman ay napatango na lamang ako. Sa mariin at matikas na boses ay tinanong niya ako kung kailan pa umano ako nagpapaligaw. Bakit hindi niya alam? Arman, wag mong sigawan ng anak mo. Natatakot na siya. Mahinahong wika ni Tia. Ngayon gusto naming marinig ang paliwanag ninyong dalawa. Malumanay at seryosong sabi ni Tia. Tinignan ko si Zaek nang magsalita siya. Walang kagatol-gatol Sir Caspar na inaamin niyang siya ay isang engkanto at naninirahan sa punong ipinagbabawal na lapitan ko. Tama kayo nang narinig. Isa akong engkanto. At ako rin ang kasintahan noon ni Amira. Wika nito. Agad naman siyang sinugo ni Tio at pinagsusuntok. Ngunit mabilis itong nailaga ni Zaek. Walang hiya ka. Pinatay mo nga ang anak ko. Idadamay mo pa ang pamangkin ko. Galit na galit nitong sabi. At halos lumabas na ang ugat sa kanyang leeg sa galit. Hindi akong pumatay sa kanya. Bakit ba lahat kayo ay ako ang pinagbibintangan? Sigaw ni Zaek. Kaya napatakip kami sa aming mga tenga. Dahil sa lakas ng kanyang pagsigaw, nag-aapoy din ang kanyang mga mata sa galit at nag-iba din ang kanyang itsura. Naging kalahating kabayo at tao ito, kaya napaatras kami. Hindi ko alam ngunit sa mga oras na iyon ay nawala ang galit at takot ko sa kanya. Agad ko siyang nilipitan at niyakap ng mahigpit. Pakiusap. Tama na. Wika ko. Dahil sa gulong-gulo na ako at natatakot na ako sa pamilya ko na mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay naramdaman kong niyakap din niya ako pabalik. Ang tanging gusto ko lang naman ay makapiling ka. Malungkot nitong sabi. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at humarap sa aking pamilya. Tia, Tio, hindi pa si Zaek ang pumatay kay Ate Amira. Saad ko. Anong ibig mong sabihin na hindi siya? Samantalang ang sabi ng albularyo noon na ang kasintahan niyang engkanto ang dahilan kung bakit siya nagkasakit at namatay. Sabi ni Tio. Ipinaliwanag ni Zaek sa kanila ang buong pangyayari. Tahimik naman silang nakikinig. Sinubukan ko siyang iligtas. Subalit sadyang walang lunas ang laso na ininom niya. Malungkot na sabi pa nito. Kung talagang masama akong tikbalang, edi sana matagal ko na kayong pinatay. Dahil matagal na akong nakatira sa punong yan. Ngunit hindi ko iyon ginawa. Dahil kahit magkaiba tayo ng ginagalawang mundo, ay pinalaki ako ng aking mga magulang na maging mabuti. Hindi lang sa aking mga kaore, kundi sa tulad din ninyo mga may buhay o mortal. Kaya lang naman kami nagiging masama dahil ang iba sa inyo ay sakim. At huwag kayong mag-aalala. Matagal nang patay ang kapatid ko. Pinatawan siya ni Ama ng kamatayan bilang parusa sa ginawa nito. Mahabang salaysay nito. Matapos mailahad ni Zaek ang tungkol sa nangyari ay umalis na ito at hindi na muling nagpakita pa. Pero bago siya tuluyang umalis ay nangako siya sa pamilya ko at sa tiyahin at tiyuhin kong kahit kailan ay hindi na siya manggugulo kailanman.
Pagmula nga nang hindi na siya nagpapakita pa ay unti-unti na rin gumagaling ang mga butlig sa hita at braso ko. Nakakapagsuot na ako ng maiksing kasuotang damit. Hindi kaya noon na halos araw-araw ay nakasuot ako ng mahabang kasuotan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Alam kong maraming tataas sa inyo ng kilay at hindi naniniwala. Ngunit hindi ko ipipilit na paniwalaan ninyo ang kwento kong ito. Basta ako, isa lang ang masasabi ko. Ito ay base sa totoo kong karanasan. Sa maniwala man kayo sa hindi ay simula nang hindi nagpapakita na si Jack sa amin, ay sunod-sunod ang swerte namin. Ewan ko ba, kahit anong ibebenta na lang namin ay palagi itong nabibili. Ubos talaga kaagad. At palagi akong nananaginip na hindi dapat ako gagawa ng kahit na anong ikakasama ng tingin ng Panginoon. Tulad ng mga pagsusugal, mga pagmumura, at kung ano-ano pa na mga bisyo. Muli po, ako po si Joyce ng Mindoro. Maraming salamat. Paki-comment sa mga gustong magkape.